Hindi mapakali si Adriana dahil ilang minuto na ang lumipas ay hindi pa rin nagbabalik si Dominic. Kaya naman nagpasya na siyang tumayo mula sa kinaupuan at sinundan ang direksyon na tinatahak nito nang umalis. Papasok na siya sa hotel nang may marinig siyang sigawan mula sa hindi kalayuan. Hindi gaanong malinaw sa kanya ang mga sinasabi ng sigawang iyon. Ngunit sa tagal ng pagsasama nilang mag-asawa, ay hindi siya maaaring magkamali na tinig iyon ni Dominic. Kaya sinundan niya ang pinanggagalingan ng sigawan na iyon. At saan ka pupunta? Narinig niya ang tanong ni Dominic. At mas naging malinaw sa kanya na ang asawa nga niya iyon dahil kitang-kita niya kung paano nito pigilan sa braso ang babaeng kausap nito. Kay Atty. Adriana, sasabihin ko na ang lahat sa kanya dahil dapat lang naman na malaman niya ang totoo para matapos na ito at makahinga ka na na maluwag. Tugon ng babae na ipinagtaka naman niya. Ano ang totoo na dapat kong malaman? Hindi mapigilang tanong naman niya. Kaya sabay na napatingin sa kanya ang asawa at ang babaeng kausap nito na kung hindi siya nagkakamali ay iyon ang sekretarya ni Dominic. Nagpalipat-lipat ang tingin niya sa dalawa pero walang sumasagot sa mga ito. Magsalita kayo. Pasigaw na tanong naman niya sa dalawa. Lakas loob at diretsyong tumingin sa kanya ang sekretarya ni Dominic. Kaya napataas naman ang kilay niya rito. Ako at si Dominic ay mayroong relasyon. Diretsyong wika nito sa kanya. Magpapaliwanag ako, Adriana. Please. Sa akin ka makinig. Mahinahong pakiusap naman sa kanya ni Dominic. Sa pagkakataong iyon, hindi niya mapigilang natawa ng malakas. Hindi niya hilig ang mang-insulto sa mga ganoong klaseng pagkakamali. Ngunit sadyang naiirita siya. Ipinapakitang tapang nito sa kanya. Sa totoo lang ay nagulat ako sa narinig ko. Pero anyway, hanga rin naman ako sa lakas ng loob mo. Atara, right? Atara ang pangalan mo, hindi ba? At talagang sinundan mo pa kami rito? Para lang sabihin sa akin na may relasyon kayo nitong asawa ko? She was stalking mo for almost 4 months. Para lang makuha mo ang atensyon ni Dominic? Ganoon ba? At ngayon tingnan mo nga yung sarili mo. Kung iisipin nga naman, ang layo ng hitsura mo kumpara ng una tayong nagkita. Pero trying hard. Naiiling na wika naman niya rito. Are you trying to imitate me or what? Sabihin mo na ang lahat ng gusto mong sabihin. Laitin mo na ako kung gusto mo akong laitin. Pero hindi mababago nun ang katotohanan na minsan akong pinagnasaan niyang asawa mo. At sa palagay mo ba, nagsisinungaling ako? Tanong nito sa kanya. Yung sinundan ko kayo 4 na buwan ay isang malaking pagkakamali. Pero yun nangyari sa amin ni Dominic. Para sa akin ay hindi yung pagkakamali. No. Sa palagay ko, desperada ka na. At ambisyosa ka pa. Dumidikit ka sa may asawa. Pagkatapos ngayon sasabihin mo sa akin na hindi yun pagkakamali? Sinong gagang nagturo sa'yo nun? O walang nagturo sa'yo? Kaya ganyan ang pananaw mo sa buhay. Tiningnan niya ito mula ulo hanggang paa. Kung sa tingin mo makukuha mo ako sa mga simpleng salita mo, well, sorry. Dahil nagkakamali ka, Atara. Bata ka pa. At hindi mo pa alam kung ano ang gulo na pinasok mo. Pero ngayon palang binabalaan na kita. Habang maaga pa, tigilan mo na kami. Dahil hindi mo rin alam kung ano ang kaya kong gawin. Kung natatakot ako, hindi ako pupunta dito. Mataas na tono naman na wika ni Atara.
Niloloko ka na ng asawa mo. Paano mo pa nagagawang maging kalmado ng ganyan? Hindi niya mapigilang mapangiti sa sinabi nito. Kalmado pa ba ako sa tingin mo? Kahit paano pala dapat maging proud ako sa sarili ko. Dahil nagagawa kong maging kalmado sa harapan ninyong dalawa. Kahit sa totoo lang, ay gustong gusto ko nang magwala ngayon. Seryoso siyang tumingin dito. Take this as a warning, Atara. Hindi ako nakikipagbiruan. Tigilan mo ako at ang asawa ko. Mariin at puno ng pagbabanta na wika naman niya rito. Tinalikuran niya ito. Naramdaman naman niya ang pagsunod sa kanya ni Dominic. Sige nga, Attorney Adriana Escalante. Tingnan natin kung magagawa mo pang maging kalmado rito sa ipadidinig ko sa'yo. Narinig niyang saad pa nito. Kaya muli siyang napalingon dito. Sa pagkakataong iyon, ay nakataas ang cellphone nito. Shit, Atara. You are so damn sexy. Tinig naman iyon ni Dominic. Kasunod noon ay ang mahihinang ungol ng babae. Record iyon mula sa cellphone nito. You like it, Atara? Anang tinig mula ng kanyang asawa. Yes, Sir Dominic. Yes. Nakikiusap ang tinig na iyon ni Atara. Please what, Atara? Tell me. Shit, sir. Please, sir. Do it now. Pagkatapos narinig niya ang malakas na ungol nito. You're still a virgin? Nang marinig niya ang salitang iyon, ay doon na tuluyang tumulo ang luha niya. You heard it right, Attorney Adriana. Virgin na virgin ako nang makuha niyang asawa mo. Sa pagkakataong iyon ay tuluyan na ngang nagdilim ang paningin niya. Mabilis siyang lumapit dito at mabilis na hinila ito sa buhok nito. Sa gulat nito ay hindi ito nakapalag sa ginawa niya. Aray! Narinig niyang angal nito. Pero wala siyang pakialam. Hinila niya ito sa karagatan na sa buhok siya nakahawak. Umaray ka lang hanggang gusto mo. Dahil hindi kita titigilan hanggat hindi nababawasan yung kapal na mukha mo. Adriana! Narinig niyang tawag din sa kanya ni Dominic. Ano ba, Adriana? Tigilan mo na yan. Nakakahiya sa mga tao. Awat sa kanya ni Dominic. Kaya nabatigil siya at tumingin dito. Nakakahiya? Hindi mapigilang tanong naman niya rito. Habang mahigpit pa rin nakahawak sa buhok ni Atara. Dominic, mas nakakahiya yung ginawa ninyo sa akin. Nahihiya kang malaman ng mga tao rito kung gaano kayo kagago at kung gaano kalandi itong babae mo. Hindi mapigilang sumbat naman niya dito. Kung mapapatay ko man ang babaeng ito ngayon, ha Dominic, wala akong magiging kaso. Pero kayo, marami kayong magiging kaso sa ginawa ninyo sa akin. At nagpatuloy siya sa paghila kay Atara sa gitna ng dagat. Maraming tao na ang nakatingin sa kanila. Ngunit wala siyang pakialam. Nang nasa gitna na sila ng dagat, ay doon niya isinisid ang mukha nito. Nagpupumiglas ito, pero hindi siya nagpaawat. Mapilit naman niyang inilubog ang ulo nito sa ilalim ng tubig. Tama na po! Umiiyak na pakiusap nito sa kanya. Ngunit punong-puno ng galit ang dibdib niya ng mga oras na iyon, kaya hindi siya makaramdam ng awa dito. Adriana, tama na yan! Awat muli sa kanya ni Dominic. At hinila siya nito papalayo kay Atara. Nang magkaroon ng pagkakataon si Atara, ay mabilis itong lumayo sa kanya. Ano ba, bitawan mo nga ako? Galit na sigaw niya sa asawa dahil mahigpit itong nakahawak sa baywang niya at hinihila siya paahon sa dagat at papalayo sa babae nito. Adriana, huminahon ka naman. Hinihingal na sigaw sa kanya ni Dominic. Bitiwan mo, sabi ako.
ay malakas niya itong itinulak papalayo sa kanya. Hayop ka, Dominic. Huminahon? Pagkatapos ng lahat ng nalaman ko, gusto mong huminahon ako? Bakit, Dominic? Ano ba kasi kasalanan ko sa'yo? Bakit mo ginagawa sa akin to? Walang hiya ka, Dominic. Hindi mo alam kung gaano kasakit. Alam mo yun, parang paulit-ulit mo akong pinapatay. Dahil sa ginagawa mo. Umiiyak ng tanong naman ni Adriana. Adriana, huwag mo namang gawin yan. Alam ko namang nagkamali ako sa'yo. Pero huwag naman dito. Ang daming taong nakakakita sa atin. Hindi ko lang akalaing magagawa mo yan. Tigilan na natin to, please. Naiiyak na ring pakiusap nito sa kanya. Hindi mo akalaing magagawa ko to? Hindi makapaniwalang ulit niya sa sinabi nito. Ang kapal naman talaga ng pagmumukha mo. Doon ay tuluyan na siyang bumigay. Bakit? Ano bang inaasahan mong gagawin ko, ha, Dominic? Magpapasalamat pa ako yan sa babaeng yan? Dahil nagawa niyang aminin sa akin ang lahat? Ang gusto mo ba bigyan ko pa siya ng award? Sarkastikong tanong naman niya rito. Bakit, Dominic? Ano bang ginawa ko para gawin mo sa akin ang lahat ng to? Sabihin mo nga, ano ba? Galit na sigaw niya sa asawa. Habang punong-puno ng luha ang kanyang mga mata. Hindi ito sumagot kaya mabilis na lamang niya itong tinalikuran at bumalik sa kanilang silid. Alam niyang susundan siya nito. Kaya dali-dali niyang inimpake ang mga damit niya. Dahil sa basa na siya ay mababasa na rin iyon. Kasulukuyan na niyang inilagay sa maleta ang mga damit niya. Nang dumating naman si Dominic. Please, Adriana, mag-usap muna tayo. Pakinggan mo muna yung paliwanag ko. Awat nito sa kanya habang pilit na inaalis sa maleta ang nilalagay niyang mga damit. Wala na tayong dapat pang pag-usapan, Dominic. Sigaw naman niya. Kaya, pwede ba? Hayaan mo na lang ako. Hindi ko na kaya. Hindi ko na kayang makita ka. Ang baboy-baboy mo. Nandidiri ako sa'yo. Umiiyak na wika niya rito. Habang pinagsusuntok ang dibdib nito. Sa pagkakataong iyon ay niyakap naman siya nito na mahigpit. Bitiwan mo nga ako. Huwag mo akong hawakan dahil nandidiri ako sa'yo. Muling sigaw niya rito. Alam mo, Dominic, ang sakit-sakit na ng mga nalaman ko. Na niloloko mo ako. At ang sakit-sakit na malaman ko na yung babae yung na walang hiyang babaeng yun. Pero alam mo kung ano yung mas masakit? Umiiyak na tanong niya rito. Ang sakit, Dominic, na marinig na sarap ka sa ginagawa ninyo. Ang sakit na nung makita ko yung mga larawan mo. Pero tangina naman, Dominic. Napakasakit na marinig yung ginagawa ninyo. Napakasakit dahil paulit-ulit na naririnig ko yun sa utak ko. Ganoon ka ba talaga kagago? Anong iniisip mo? Habang ginagawa ninyo ang lahat ng yun. Naiisip mo lang ba ako? Naiisip mo lang ba kung ano yung nararamdaman ko kapag nalaman ko yun? O hindi mo yun naisip? Dahil yung katilang sa katawan mo ang mahalaga sa'yo. Adriana, matagal na yun. Bago mo pa nalaman ang lahat, pinagsisisihan ko ng lahat ng iyon. Naiiyak na wika nito sa kanya. Kahit pa matagal na yun, ang usapan dito, nagawa mo pa rin. Sa araw-araw na kasama ka, parang parusa na sa akin nakalimutan lahat ng nakita ko sa mga larawang yun na ipinadala sa akin ng babaeng yun. Iyon pang marinig ko mismo, yung kabubuyang ginawa ninyo. Ano bang nagawa ko para mangyari sa akin ang lahat ng ito? Umiiyak na tanong niya at napaupo pa siya sa kama.
Doon siya humahagulhol ng humahagulhol. Lumuhod ito sa kanyang harapan at hinawakan ang kanyang kamay. Adriana, please. Makinig ka naman sa akin. Pakiusap muli sa kanya ni Dominic. Huwag mo akong hahawakan, pwede ba? Punong-puno ng galit na sigaw niya rito. Bigla naman itong napasigaw. Pagkatapos ay napahawak siya sa kanyang puson dahil sa biglaang pagsakit noon. At kasunod noon ay naramdaman na lamang niya ang mainit na likodong lumalabas sa kanya. Napahawak din siya roon. Dominic? Takot na sigaw niya habang nakatingin sa kamay niya na punong-puno ng dugo. Bullshit! Sigaw nito at napasuntok sa cabinet na naroroon. Saka nagmamadaling binuhat siya papalabas ng hotel na yon. Miss, saan may pinakamalapit na hospital dito? Nagpapanik na tanong nito sa babaeng nakasalubong nila habang buhat-buhat pa rin siya nito. Sa may Subic Bay po, sir. Mayroon po roon. Mabilis naman na tugon nito. Dominic, ang baby. Nahihinang saad naman niya rito habang patuloy pa rin sa pag-iyak. Hold on, please, hold on. Naiiyak na usal naman ni Dominic at maingat siyang isinakay ng sasakyan. Saka mabilis iyong pinaandar. Sa buong biyahe nila ay hindi nito binibitawan ang busina nito na naging senyales na mayroon silang emergency. Pagdating nila sa hospital ay mabilis siyang ibinaba nito at ipinasok sa emergency room. Agad naman siyang inasikaso ng mga doktor at nurse na naroroon. Ano pong nangyari? Nababahalang tanong naman ng isang doktor dahil sa pagkakataong iyon ay punong-puno na siya ng dugo. Buntis siya, Dok. 11 weeks. Maagap na sagot naman ni Dominic hanggang sa unti-unti na rin nawala ang kanyang malay. Pagmulat ng mga mata ni Adriana ay naroroon na ang kanyang mga magulang at kapatid. Malungkot ang mukha ng mga ito, lalong-lalo na ang kanyang ina, habang mahigpit itong nakahawak sa kanyang kamay. How was the baby, ma? Kinakabahang tanong naman ni Adriana. Agad itong nag-iwas ng tingin, kaya napatingin siya sa kanyang ama, at maging ito ay nag-iwas din ng tingin sa kanya. Balungkot din ang mukha nito. Ma, pa, garalgal ang tinig niyang iyon dahil sa totoo lang ay natatakot siya sa isasagot ng mga ito. Kaya naman pagkatapos ay tumingin siya sa kanyang kapatid. Kuya, balungkot din itong tumingin sa kanya. The baby was gone. Mahinang usal naman ito. Ngunit parang bumba iyon sa kanyang pandinig. Mabilis siyang bumangon mula sa kanyang kinahihigaan. No, please. Sabihin ninyong nagbibiro lang kayo. Hindi ba nandito pa rin siya? Hindi naniniwalang wika niya. Ngunit hindi rin naman niya mapigilan ang mga luhang naglalandas sa kanyang pisngi. Anak, please. Makakasama yan sa'yo. Mahiga ka muna. Umiiyak din na wika ng kanyang ina. Saktong pagtayo naman niya ay ang pagpasok naman ni Dominic kasama ang doktor na nag-aasikaso sa kanya. Please, calm yourself, Mrs. Escalante. Hindi makakabuti sa'yo kung tatayo ka kaagad dahil sobrang dami ng dugo ang nawala sa'yo. You need to take a rest para mabawi mo ang lakas na nawala sa'yo. Payo naman sa kanya ng doktor. Paano ako makakapagpahinga kung alam kong wala na yung baby ko? Galit na sigaw niya rito. Kaya naman mabilis na lumapit sa kanya si Dominic. Huminahon ka, honey. Malungkot din na awat nito sa kanya. Kaya naman galit siyang napatingin dito. Huminahon? Gusto mong huminahon ako? Galit na tanong naman niya rito. Kasalanan mo ang lahat ng to. Kasalanan mo. Kasalanan ninyong dalawa ng lintek na babaeng yon. Sigaw naman niya rito habang pinagsusuntok ang dibdib nito. Matatanggap ko pa naman lahat ng ginawa mo sa akin.
Pero bakit pati yung baby ko? Bakit? Umiiyak na tanong niya rito. Umalis ka rito, Dominic. Umalis ka. Nakikiusap ako sa'yo. Umalis ka na. Ayaw kong makikita ang pagmumukha mo. At itinulak niya ito papalayo sa kanya. Ikaw ang may kasalanan ng lahat kung bakit nawala ang anak ko. Napaluhod siya mula sa kanyang kinatatayuan. Adriana, please. Akma itong lalapit sa kanya nang harangin ng kanyang kapatid. Please, Dominic. Umalis ka na lang muna. Mariin at matigas na utos nito kay Dominic. Adriana, please. Patawarin mo naman ako. Hindi ko rin naman gusto yung nangyari. Umiiyak na pakiusap nito sa kanya. Galit na galit siyang muling tumayo at lumapit sa lamesa na naroroon sa gilid ng kanyang higaan. Sa kaniya ito ibinato ng unang bagay na nadampot niya mula roon. Hindi mo ginusto? Ang kapal na mukha mo. Huwag mong sabihin sa akin na hindi mo ginusto dahil sarap na sarap ka sa mga ginagawa ninyong kababuyan ng babae mo. Ikaw ang may kasalanan. Ikaw! Patuloy na sigaw niya habang ipinagbabato pa rito ang mga gamit na kanyang nahahawakan. At wala siyang pakialam kahit saan man ito tamaan. Umalis ka na! Namamaos na sigaw niya rito. Adriana. Nawawala na ng pag-asa na tawag nito sa kanyang pangalan. Lumabas ka na, Dominic. Galit ding utos ng kanyang ama. Lumabas ka na. Kung ayaw mong kalad ka rin pa kita palabas ng kwartong ito. Tumalima naman agad si Dominic at bagsak ang balikat na lumabas ng silid na iyon. Anak, huminahon ka naman. Umiiyak na awat sa kanya ng kanyang ina. Ma, yung baby ko. Ang tagal kong hinintay yun. Ang sakit-sakit. Hindi ko kaya, ma. Please. Hindi ba nagbibiro lang kayo? Sabihin niyo sa akin. Nandito pa siya. Please, sabihin niyo sa akin. Umiiyak na pakiusap niya sa kanyang ina. At dahil sa panghihina ay muli siyang bumagsak sa kanyang kinatatayuan. Pagpapakalma sa kanya ng kanyang ina. Pareho silang nakaupo sa sahig ng hospital na iyon. Habang mahigpit itong nakayakap sa kanya. Hanggang sa ang kanyang ama at kapatid ay umiiyak na rin sa tagpong iyon. Ma, anong gagawin ko ngayon? Nawawala ng pag-asa na tanong niya sa kanyang ina. Hindi ito kumibo hanggang sa tanging ang iyak at mga singhot na lamang nilang lahat ang naririnig sa buong silid na iyon.